Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba binulgar ni Congressman Marcoleta ang mga kahindik-hindik na plano at balak nitong dalawang magpinsan na si Tambalos Los Romualdez at Kuting ng Norte na ito na budget daw ang bakuna bago ang pangangailangan ng taong bayan. Dito nga natin makikita na tila ba kahit anong mangyari sa ating mamamayan na nagbabayad ng buwis araw-araw ay kung wala talagang balak tumulong ating mga inhiral sa gobyerno, tayo na talaga umano mismo ang kailangan gumawa ng paraan. Mahirap umasa sa ganitong gobyerno na puro pera at pansariling interes lamang ang laging iniisip. Kaya umano ito si Congressman Rodante Marcoleta ay tunay ngang kontra sa pamamahala nitong si Kuting ng Norte na ito na tila ba patuloy pa rin nagpapakontrol sa kanyang asawang ahas na si Lizatanas Smugs at dito rin sa kanyang pinsang masyadong pilingero at walang iniindang kahit kaunting konsesya man lang upang sana umano ay makatulong sa bansa nating pinakamamahal. Hindi puro na lang bulsa ng pera galing sa kaban ng bayan at bili ng lupa sa ibang bansa. At hindi nga rin napigilan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Merong isang nagsabi na, "Tama ka, Congressman Marcoleta. Huwag kang sunod na sunod sa mga balak ni Marcos at ni Liza Smugs. Paano po kasi ay naluloko ng mga kabataan sa TikTok Reels kaya pa may hina ng mga utak ng mga estudyante. Pilipinas, kawawa ka. Wala man lang matitinong politiko na magmungkahi ng makabayan at makatao na forma ng saligang batas at gobyerno natin. Puro sariling kapakanan at pangungurakot lang ang nasa kokote at puso ng mga ito." Well, para nga sa buong impormasyon na ipanoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Muli po, maraming salamat at panoorin na lang po ang buong video. Nasasabihan na sila na nabibigyan na ng schedule yan, Kong. Eh kung lahat napanganak sa ospital, Nelson, paano kung kumadro na yung nagpanganak sa'yo? Wala naman daladalang vaccine yun. Ayun nga. Ayun nga. Diba? Ang dala lang nun dahon ng banaba. At saka yung kung ano-anong dahon, di ba? Pero karaniwan, Kong, sinasabihan na sila. Pagka ganito na po yung, kasi OP na ho yan. Kapag parang binibigyan sila ng schedule. Ito po, ilang buwan, babalik kayo, punta kay health center, ito yung mga bakunang kailangan. Parang hindi nga ganyan ang nangyari. Kung ibabase sa datos mo, 1,400% ang increase. Katama Hindi ibig sabihin yan, yung napanganak sa panahon na dapat sana inabakunahan. Para sa ganon, hindi naman siguro ganyang karami Ayun nga. yung tinamaan, hindi ba? Bukod po dito sa pertussis, nagsasabi na rin ang Department of Health, bagamat ito naman hindi pa dinedeklarang outbreak dahil baka tumataas din ang bilang, ayun namang tigdas, yan, ipabakunan nyo na rin po yung mga anak ninyo sa tigdas para hindi na ho ito kumalat. Dahil habang dumadami po ang bakunado, mas malito ang tsansa na makahawa pa ito sa iba, Kong. Bakit daw pertussis ang pangalan? Pertussis, yun lang po. Hindi ko po alam ang pinagbulan pero maaaring dun sa apelyido nung naka-invento o naka-discover na. Nakatuklas ng sakit na yan. Mga ganun ho yan kadalasan. Kung bakit kasi tuklas pa ng tuklas ng mga sakit Pagkasakit, huwag mo nang tinutuklas kasi para huwag nang dumami. Siguro. Kamukha ng batang yan. Ayun, ang ganda-ganda Tuwan-tuwa pa naman, pagkatapos tatamaan na.
Ano naman yung tigdas? Baka naman yun ang pertussis na sinasabi mo. Magkaiba po yun, Kong. Ha? Iba pa naman yung tigdas. Magkaiba po siya. Yung tigdas Oo. kilala ko. Oo, yung tigdas talagang... Pero si pertussis hindi ko si, ba... si pertussis, ito ay bacterial respiratory infection o may kasamang whooping cough. Pagka umubo, Kong, parang sumisipol. Hindi ko kilala yan. Guping. Ang kilala ko dyan si Aling Gertrudes. Pero si pertussis, hindi ko pa nakilala yan kahit minsan. No? At karamihan po dito, yun nga, mga bata ang tinatamaan. Kaya mga magulang, nako, paulit-ulit ho kami dito. Mahirap na ho kasi yung tsaka tayo maghahabol kung kailan late na, kung kailan may sakit na yung anak ninyo, tsaka nyo gustong bakunahan, hindi na ho babakunahan yan. Ha? Kaya yan po ay sana'y maging babala at paalala sa mga kinaukulan. Dapat tinawagan natin si Secretary Ted. Ted Herbosa. Baka May sakaling paliwanag yung may maipapaliwanag kung sino ba si pertussis. Baka Bakit? At ba't ganun karami kaagad yung Ang tinamaan? dami nga ho eh. Oh. Para matanong natin na kayo ba'y nagbabala? Kayo ba'y nakapagbigay ng maagang pagbababala sa mga kaya kanayunan, sa mga komunidad? No, baka may nagkulang dito. Mamaya ho ay susubukan nating makapanayam si Secretary Ted Herbosa. Samantala ako, bago tayo pumalaot pa ng ating usapan, ay gusto lang siguro na, total introduction po tayo, baka mamaya na rin natin bigyan ng detalye ito. Yun pong nangyari sa House na aprobado na yung RBH 7 at ang nakalagay doon halos lahat pala akong yata nakalagay unless provided by law doon sa mga limitasyon na nakapaloob sa Constitution sa economic provisions. 3 artikulo ng saligang batas yun. Okay. Article 12, Article 14, Article 16. Yung sa Article 12, may isang provision dyan, pinag-uusapan yung tungkol sa mga franchise ng mga public utilities. Nilalayon na kasi sabi nila masyadong restrictive yung 40% foreign ownership. Kasi sa ating batas ngayon, kinakailangan mananatili yung 60% na Filipino ownership. So makatwid, ang naibibigay lamang sa dayuhan ay 40%. So sususugan yon at ilalagay unless provided by law. Meaning to say, kung halimbawa yung mga susunod na kongreso ay maisip nila na hindi itaas natin yung porsyento ng pagmemayari para maengganyo natin ang mga banyagang nangangapital, ano? Kunyari sa ganitong public utility, itaas natin, gawin natin 80%. So, maaaring ma-encourage natin sila, no? Doon sa Article 14, kung hindi ako nagkakamali, ay doon sa eskwela, yung mga educational institutions. Tama. Ganon din, ang gusto nila para pumasok yung mga banyagang mga batikan sa pamamalakad ng mga paaralan para raw tumalino ang mga Pilipino sapagkat, alam mo, itong mga nakaraang mga international assessments, ganun hindi naging maganda yung record ng ating mga kabataan. Hindi lamang tayo ay mababa, kundi tayo pa yung pinakamababa. Kaya ilalagyan din ng parang kulatilya na unless provided by law. Ang ibig sabihin, pwedeng itaas na naman yung bahagdan ng pagpasok ng foreign investors. No? Pero tuho ba na yung sa basic education ay hindi isinama dun sa luluwagan? Parang hindi. Okay. Ang pinag-uusapan lang dito yung tertiary education higher yata. education, no? Ako naman, hindi ako sumali sa usapin dyan sapagkat sinabi ko naman kay Speaker na Speaker, sabi ko, hindi ako makakasama sa pagdidepensa ng mga amendments kasi ako ay hindi kasali dyan. Okay. Parang sa pananaw ko ngayon ay hindi ako sang-ayon na ang pagbabago ay manggaling dyan sapagkat hindi ako masyadong
sigurado na kapag inamyendahan natin ang saligang batas, yung mga restrictive provisions na di umano'y nakahambalang para mapanagutan natin ang yung pagbuhos ng maraming pamumuhunan dito sa ating bansa. Ang katwiran ko kasi, ang gusto ko nang baguhin natin, may mga policy reforms na dapat unahin natin. Sapagkat kapag ang mga ito ay hindi natin naayos, halimbawa, bibigyan kita ng halimbawa, Nelson, ito alam mo na rin at alam din ang mga kababayan natin. Tayo po ang isa sa pinakamataas ang taripa ng kuryente dito sa ating bansa. Ngayon, kung ikaw ay isang mamumuhunan, alam mo naman na sa production cost mo, napakalaki nung bahagi ng elektrisidad. Bakit hindi ka na lang pumunta sa mas mura. Sa mas mura? Yung mga kapit bansa natin ay mura kung ikukumpara sa ating energy prices ngayon. Ano? Pagkatapos, ikaw ngayon ang itinanghal na traffic capital of the world. No? Teka, mag-iisip yung mag-iisip yung mamumuhunan. Bakit kaya traffic capital ng Pilipinas? Pagkatapos traffic capital ka na nga, ikaw pa yung pinakamabagal ang internet. Oo nga, no? Kung ikaw ay isang negosyante, hindi ba iniisip mo, sino ba nagpuntang, si Jack Ma yata nagpunta rito Tinanong siya, sabi niya, what can you say about the internet in the Philippines? Ang sagot niya, no good. No good. Pagkatapos, ito nga, yung ease of doing business, yung magano ka pa lang magre-registro ka pa lang ng kumpanya mo, o kaya naman meron kang gagawin na kontrata, napakaraming mga permiso ang kakailanganin mo magmula sa barangay tanod hanggang dun sa kaduluduluhan. Katapos-tapusan nito, ikaw ay siguro tatlong buwan siguro yung pinakamababa. 3 taon naman ang pinakamahaba. Kung ikukumpara mo sa karatig bansa mo, 3 oras naman, tapos na. Mabilis. Lahat ng ito, kapag hindi natin naisalang-alang o bahagi ng ating bureaucracia na dysfunctional, iniisip ko na hindi mo rin may encourage. Yung inefficient bureaucracy, yung dysfunctional bureaucracy, kakambal yan ng corruption Kaya mataas din yung corruption index mo So kapag ganito yung nakikita nila na kondisyon na umiiral sa atin, teka muna, mas maganda yata sa bansang ganito. Punta na kaya ako sa Cambodia, punta ako sa Vietnam, sa Thailand, sa Indonesia, sa Singapore. Ibig sabihin, hindi tayo maaring maka-encourage kahit na baguhin pa natin yung mga yon. Pangalawa, ang nakikita ko, marami tayong ginawang batas naman na pwede nating mapagbasihan kung ang pag-uusapan ay yung pagbuhos ng foreign direct investments. Meron kaming ginawang mga major economic measures, Nelson. Kukwento ko lang yung mga ilan. Sige po. Meron tayong ginawang pag-amyenda doon sa tinatawag na Philippine Public Service Act. Na kung saan doon ay binigyan natin ng 100% yung ibang mga utilities dyan. Na dating 60. Meron na pala. Meron. Hindi ko lang sa ulado yung lahat, pero meron doon. Pagkatapos, meron tayong ginawang pag-aamyenda ng ating Retail Trade Liberalization Act. Ito ay pang-inganyo rin sa mga mamumuhunan na mga banyaga. Ibig sabihin, meron na rin tayong nagawang mga batas directed towards encouraging foreign investment in this country. Meron tayong yung create law, ito naman yung sa taxation.
na kung saan yung progressive scheme ng taxation, yung mga mamumuhunan, ang maganda na pala yung Yung hindi na pala ganun na komplikado. masyadong komplikado at saka ang tawag pa nga ang iba dyan yung masyadong confiscatory. Gusto na ko. Yun ang kalaban Yun nga. Confiscatory na ito. Teka muna, ano makikitain natin pag gaganyan? So, parang na-liberalize yun, parang naging progressive. Makakainganyo. At ang isa pa na maganda riyan yung FIA, Foreign Investment Act. Okay. Ayan. Na kung saan yung mga negative na industries na nakalagay, na nakalista doon sa ating Board of Investment. Ba, teka muna, maganda na ito Meron pa tayong batas ng Maharlika. Naalala mo ito, na pinag-away-awayan ito. Maharlika po, investment. Sa Makatwid, merong 5 pangunahin na mga economic measures na pwedeng pagsaligan din. Iniisip ko kasi, bigyan natin ng pagkakataon tong mga batas na ginawa natin. Kasi katatanim lang Apo. Kumbaga sa mga halaman na itinanim natin, na pakikinabangan natin. Halimbawa, high value crops. Yung high value crops, pangkaraniwan 3 months, meron na tayong mahihita dyan Kung mga pangunahing mga produkto naman, katulad ng palay at saka mais, yan, medyo matagal-tagal naman yan, Pero may panahon para makapaghintay ka. Kasi, ang ibig ko sabihin, teka muna, katatanim lang natin Bakit hindi natin hintayin muna na mamunga itong mga ito? At pagkatapos, pag nakita natin na yung mga bunga hindi sapat, tsaka tayo mag-isip ng ibang kaparaanan kung paano natin masusuportahan ang pangangailangan ng ating bansa. Ganun ang aking argumento. Kasi kapag gumawa na tayo ng pangunahing batas at ang ating layunin ay makapag-encourage, makapag-engganyo tayo ng foreign direct investments, hindi pa tayo nakapagbibigay ng tamang panahon para sa ganun ay magapas natin, ma-harvest natin itong ating itinanim. Naglatag ka na naman. Ito yung pag-aamyenda. Na wala kang iniwan sa isang hunter, sabi nila. Tumutugis ka ng 2 rabbit at the same time. Oo nga, makakawala yung isa o kaya pareho wala. Wala kang mauhuli. Subukan mong, wag na yung rabbit, masyadong mabilis manakbo yun Kalabaw na lang. Mabagal. Sobrang bagal. Ewan ko, pero pagka walang dala-dalang araro, mabilis na. Tinutugis mo, 2, Tsaka nakakatakot ko yun. Tugisin mo, isa-isa lang. Pero kapag 2 kalabaw na nananakbo, kahit na mabagal yun, pareho mong tinutugis, sa tingin ko wala kang mahuhuli. Oo nga. So yun ang aking main argument. Yun ang pananaw nyo doon. Yun ang pananaw ko, Nelson. Ayan. Dahil ngayon Friday, Kong, ang ating itatanong naman sa ating mga babayan ay hindi naman masyadong mabigat. Ito ay tungkol sa mga palabas na mapapanood natin sa TV, sa telebisyon, o kaya sa sinehan, na dito po ay magtatanong ho tayo kung tama ba itong ginawa ng MTRCB, Kong. Akala ko naman ang itatanong mo, alin doon sa 2 kalabaw ang tumakbo? Ang habulin mo. mahirap yan ko. Baka sige. madapa tayo dyan. Ito lang sa MTRCB, palabas ito, ha? Meron po kasing isang palabas. Diyan natin kukunin ang itatanong natin. Dito po natin ibabase yung ating ilatag mong mabuti. Ako, hindi ako masyadong sa pelikula. Hindi ako nanonood ng mga pelikula. Wala na akong Wala na akong, anong tawag doon? Wala na akong oras. Magmula nung masara yung yung sinihan. yung dating malaking network. Parang naisabuhay ko na yung ayoko nang Ayaw nanonood. kay Enrique Hill. Anyway, ito po ay may kaugnayan sa isang dokumentaryo na ang pamagat ay Chasing Tuna in the Ocean. Chasing Tuna in the Ocean. Documentary po ito. Kaya lang, dito sa Chasing Tuna in the Ocean, ipinagaya ng ilang palabas sa sine at television. Ano po ito? Foreign film. Nasa Netflix ba yan? Documentary. Wala po yata dahil dadaan sa MTRCB.
nireview ng MTRCB. Ibig sabihin, hindi pa naipalabas. Hindi pa po. Palalabas pa lang. Ipapalabas pa lang. Ipinareview sa MTRCB, ang sabi ng Bakit MTRCB, pa re-reviewin? Tuna lang naman ang pinag-uusapan dito eh. de lahat po kasi ng palabas kong talagang nire-rate kasi ng MTRCB kung yan ay pang general patronage, ito ay parental Oo nga, guidance. doon ako pupunta. Tuna lang naman ito eh. Bakit kinakailangan bang ang rating doon eh? Di ba general patronage yan? Ang sabi ng MTRCB, hindi yan pwedeng ipalabas dito sa Pilipinas. Kahit na sino, hindi pwedeng makita Hindi natin. po pwede. Ba? Dahil meron pong ipinapakitang mapa dyan kung saan nandoon ang controversial 9-dash line ng China. Ayan po, oh. Naipakita. Chinese din yata ang gumawa eh. Ayan, oh, yung China's 9-dash line. Minamarkahan. Ano daw ang kinalaman ng 9-dash line na yan at para hindi natin mapanood yung kung maganda naman yung pelikula, bakit hindi natin panoorin? Natatandaan nyo kung yung Barbie, di ba? Pinagtalunan din yun eh. Na nandun yun yung Nandas line. Ayaw naman burahin nung gumawa ng pelikula yan. Ay, Kung, hindi, kung yun ang pinagtatalunan natin, edi burahin na lang. Siguro wala namang isang segundo siguro yan. Kasi kung chasing tuna in the ocean eh. Oo nga. Mukhang dyan dumadaan, sabi, dito sa mga guhit na ito. Parang kailangan siyang ipakita talaga. Wala naman tuna sa lugar na Wala yan. nga, dahil drawing lang. Ayaw ko, hindi, siyempre, kung ikaw yun naman yung nag-produce niyan, lalo na kung... Sino nag-produce yan? China? Mukhang hindi ko alam kung wala dito sa atin. Pero sa palagay ko, kung minsan may mga content kasi na hindi lang mismo, chasing tuna in the ocean, pero may underlying agenda. O minsan, ang gusto nila ipakita, ayan, no, meron talagang 9-dash line. Sino ang director? China. Oho. O yung producer? China. Maaari. Hindi, kung ako sila, Oho. para naman kumita sila at mapanood natin, tanggalin na lang yung portion na yon, di ba? Kung wala namang ibig sabihin yon na naipagkamali lang nila siguro, incidental lang. Alam mo na, di ba? Di man nila iniisip na maaring magreklamo tayo doon, di ba? O di sasabihin nung director, pasensya na po, tanggalin na lang po namin. Di ba, hindi ba pwede yun? Mukhang, ewan ko, kung kasi pwede namang umapela sa MTRCB. Ewan ko kung yan i-aapilan nila. So, ano itatanong natin ngayon? Tama ba, mga babayan, na bigyan ng, wag ipalabas, pagbawalan, iban ng MTRCB ang dokumentaryong nagpapakita ng 9-dash line Pero sa ipaliwanag mapa? mo muna kasi yung mga ibang nanonood sa atin, hindi naman nila masyadong sa ulado o kabisado. Ano ba yung 9-dash line na yun? Kailangan bigyan mo ng background. Ito po kasing mapa ng mundo, gumawa ang mapa ng ang China ng kanilang teritoryo at nagkaroon ng siyam na guhit, yung siyam na pagguhit na ganun, minamarkahan yung kanilang teritoryo. Ang problema dun sa 9-dash line, nasama yung ilang teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea na inaangkin din naman natin. Yung pinagtatalunan ho sa Court of Arbitration na naging dahilan kaya ngayon tinutulan na pinawalang bisa ng Permanent Court of Arbitration yung 9-dash line. Na ito naman ang Pero pinanghahawakan. alam mo, hindi lang naman ang Pilipinas ang naapektuhan ng 9-dash line na yun. Totoo po, totoo. Medyo nagreklamo rin ng Vietnam. Yes. Nagreklamo yung Malaysia. Nagreklamo yung Brunei. Nagreklamo din yung Taiwan. Sapagkat yung pagkakaguhit niya, arbitrary talaga. Sabi niya ganon, itong lahat ng teritoryo, hindi teritoryo, maritime rights na nasasakop nitong napasaloob nitong aking pagkaka-drawing ng 9-dash line, akin lahat ito. Maraming kumambyo. Teka muna, ayan. Ngayon, yung bang pelikulang yan na binan din sa Vietnam? Well, ang natatandaan ko kung yung Barbie, dati binan sa Vietnam yon, tayo hindi natin ibinan dahil sandali lang din at hindi na pinakailaman ng MTRCB. Pero itong documentary, mukha kasing iba pag documentary ko. Parang
stating of facts pag documentary, hindi po Hindi, ba? sa akin kasi sini lang yan eh. Hindi naman basihan kung mo ba napanood natin ang ibig sabihin. Oh, sasabihin ba ng China eh. Oh, Philippines, you are already under Estoppel. Ang ibig sabihin ng doktrina ng Estoppel. O napanood mo na yan, hindi ka kumontra ha. Napanood mo pero hindi ka umiling. Ayun nga. Napanood mo pero wala kang apela. Ibig sabihin yan, Estoppel ka. Wala naman ganun. Oho. Sini lang naman yan eh. Ang problema kung itong Chasing Tuna in the Ocean ay documentary na pinroduce ni Jing Jianmin ng Weihai, China. So kung parang meron talagang agenda. Kung siguro yun na sinasabi ng MTRCB na baka rin naman magalit yung iba nating mga kalapit bansa kapag hindi natin ito tinutulan. Okay lang yun. Pero kung ako lang, baliwala sa akin yan. Sa bagay. O, sa Kung atin. sa akin, no? Oo. baliwala. Kasi ang gusto kong makita yung tuna. Tuna ako din. At ang, Hindi ko titingnan yung guhit-guhit na yun eh. Ano ba sa akin yun, hindi ba? ang kwento nga daw po nito ay pinapakita kung gaano kahirap habulin yung mga tuna na yan sa dagat. Ako ang gusto ko dyan eh, hindi ganyan yung hindi ganyan yung approach natin. Ang ating tingnan mabuti, kung ano yung ginagawa ng China kapag tayo ay nagre-resupply nagre-resupply ng pangangailangan ng ating mga tropa doon sa Ayungin Shoal, na palagi tayong binabara, yung sasakyang at ginagamit natin, kinakanyon niya ng tubig, kung ano-anong klaseng manipulasyon ang ginagawa niya, kamuntik pang magbanggaan. Yan ang kawalang respeto hindi ba? Totoo. Doon natin paigtingin. Ito parang mga mabababaw lang. Yung mababaw yan. Akala mo naman, kahit na ba nag-drawing pa siya ng... Kung ako, sasabihin ko doon sa producer na yan, para wala na tayong pag-uusap Nagtatalo. dito. Kami nang magbubura ng linya mo, wala namang kinalaman sa tuna yan. Hindi naman nababasa ng tuna yung... alam nga naman pinalitaw mo na yung tuna ang nag-drawing niyan. Sa bagay. Di ba? Palagay ko, dahil yan naman ay commercial yan. Yes. Sasabihin ng producer, yes ma'am, alisin mo na po. Yes sir, alisin nyo na po yan. Paano ba natin yan? Palalakihin ba natin yan? Ngayon, depende. Yung maganda ba yung pelikula o hindi? Ayun lang. Hindi pa Kung natin hindi maganda yung pelikula, wag na natin panoorin. Tek, magandang hapon po. Ako po si Nelson, kasama po si Kong Dante Marcoleta. Kumusta po kayo, Yusek? Mabuti naman. Magandang hapon, Nelson. Magandang hapon, Kong. Maraming salamat at pinanyayaan niyo po kami. Ayun. Ayun, kakilala ko yan. Kaibigan ko yung si Yusek na yan. Ayo po. Palagi ko, hindi pa niya ako nakalimutan, Nelson. Ayun naman. Hindi po. Ayun. Ikaw na muna. Ang una nating katanungan dahil siyempre sa mga babayan natin na nagtatanong, ano ba yung pertussis? Dahil sa bagamat yan naririnig natin ng matagal na, hindi, ang alam kasi natin sipon, lagnat, ubo, Yusek. Okay, ang pertussis sa salita natin ay tosferina. Lubang nakakahawang sakit yan na ang kadalasang nagkakasakit ay mga baby, mga bata. At ang magandang balita, may bakuna naman tayo dito. Yung 5-in-1 pentavalent. 3 beses binibigay yan. Umpisa na 6 weeks na ang gulang ng baby. Pag nakompleto yon, may protection na siya sa tosferina. Subalit kung hindi mababakunahan, magkakasakit sila. Sapagkat mabilis makahawa rin yan, galing sa mga taong may tosferina, yung inuubo, so malalangha po nila. Ngayon, ang mangyayari dyan, si baby magkakaroon ng sipon, sinat, lalapot yung sipon, mahirapan silang huminga. Mauwi ito sa bronchopneumonia na pag di naagapan, maaaring mamatay si baby. Kaya nga may outbreak tayo dyan sa Quezon City ngayon po. At yung bakuna po ay magbibigay protection. Kung hindi naman, may gamot po tayong antibiotic. Para na sa ganun ay gumaling kaagad ang
sino man magkakaroon ng Tosferina. Yung pala yun, Nelson, Tosferina pala. Yung kilala ko yung Yan, Tosferina. Tosferina, Eh, oo nga, paano no? kasi Ayan. pertussis pa kayo ng pertussis, kaya hindi ko maintindihan kanina. Doc Eric, pero parang hindi alam nung mga nanay, bakit napakalaki nung percentage nung Itinaas, ano? nakapitan, yung itinaas nung nakaraang mga taon, biglang sumipa ng ilan, Nelson? 140%. Oh, 1,000% po. May 1,000%. Oo. Parang hindi yata alam o baka hindi nyo na i-alarma ito sa mga nanay, Doc Eric. Alam mo, may isang henerasyon tayo na kasama ng mga doktor, maring hindi na nila makilala yung sakit na yan sapagkat dahil sa pagbabakuna natin bago nung pandemic ay halos hindi na talaga nakikita yan at maging ang mga doktor ay baka mahirapan para magsuspetsya sila na Tosferina nga yan. Ngayong pandemic po, nangyari, bumaba yung ating vaccine coverage at saka kung na-delay rin yung aming pagbili ng bakuna, yung 5-in-1, para maibaba ka agad. Kaya hindi naman namin sinisisi yung mga magulang, si mami na hindi nadala sa health center kasi wala nga yung bakuna. Kaya lang, doon sa mga health center na mayroong bakuna at hindi dinala yung baby, naku sayang kasi libre naman yung bakuna. Kasi may mga mami tayo na mukhang nakalimutan nilang dalhin yung baby nila. Kasi ang unang ineksyon niyan, 6 weeks eh. Tapos buwan-buwan, babalik hanggang sa makompleto yung 3. Kaya nga nagpapasalamat kami na imbitan nyo kami dito para na sa ganun matulungan nyo kami ibigay yung balita na sa mga health center, libre po yung bakuna po. So, Doc Eric, kaya pala naman hindi kaagad nadala ni Mami yung baby niya sapagkat siya rin, kagaya ng binanggit mo kanina, matagal na palang wala yung sakit na yan, nakalimutan na natin. Opo, kahit yung mga doktor, tingnan mo, nagulat si Nelson nung sinabi mo, Tosferina pala yan eh, pertussis. Hindi, Kasi akala talagang namin tawag kasi, natin, akala namin, Tosferina Doc, eh. bagong Opo. sakit ito. Sa mga tweet pala, kailangan vigilant pala tayo kahit na yung sakit matagal nang wala, may pagkakataon palang bumabalik pala ito nang hindi natin Recording in alam. progress. Bigla palang nakabalik na Tama hindi pa kayo. natin alam. Tama ba yun, Doc? Tama kayo, Kong. Ayun. Sa ating henerasyon, alam na alin natin yung Tosferina. Pero sa mga bagong henerasyon, magtatanong sila, ano yun? Ano yung Tosferina? Oho. Ganun Huli ko po. narinig yan ko sa nanay ko eh. Alam mo yung Tosferina? Hindi, ako naman sa lolo ko, doon ko narinig yan. So, Doc, halimbawa, ito, nagkasakit na, hindi na unahan ng bakuna. Meron namang gamot na pwedeng ibigay kaagad. Di na- Opo. May yun. antibiotic. Kaya lang kaya gusto namin mabakunahan din kasi nako, talagang para kang kumakahol sa tindi ng ubo at sa dulo nito may pagpito pa. Tapos sa gabi, hindi ka makatulog. Tapos paulit-ulit yan. Yung iba, 2-3 buwan na may ubo pa kong eh. So, Yun naman pala, hirap na Nelson, hirap eh. sila. Opo. Yung Tosferina, yung kasangayon sa lolo ko, ha? Yung may sipol talaga yan. May sipol, May sipol yan. Masakit yan eh. Masakit yan. Pagkatapos parang hindi ka makahinga. Hindi ba? So- Kung salamat, mabuti naalala mo sinabi ng lolo niyo. So maraming salamat, Doc Eric. Ngayon, alam na namin, kasi pertussis ng pertussis si Nelson. Tosferina pala ang pinag-uusapan natin. Thank you, Doc. Aha. Kung may tatanong Thank pa you. tayo kay, Meron ka pa itatanong? kay Doc, para isahin na rin ho natin. Kasi meron din ho dito na babala kayo tungkol naman sa measles o tigdas, Yusek, ang DOH. Opo. Meron dun sa barn po, may outbreak po dyan. Nagbabakuna na rin po sila. Aha. Itong katulad ng Tosferina, itong tigdas, ay may bakuna naman po tayo. Ayun. So, hindi ho natin dapat na ikabahala ang mga karamdamang ito sa kasalukuyan, Doc.
Hindi naman dahil sa hindi natin ikababahala kasi sa farm iba po yung sitwasyon doon. Aha. Kailangan namin talagang kulang na lang ligawan po yung mga nanay po ron. Lalo na yung tatay kasi yung decision doon decision ng mag-asawa po kasi. Okay, okay. Baka meron pa ho kayong gustong sabihin sa ating mga kababayan na nakikinig sa radyo, nanonood sa telebisyon, at yung mga nasa social media. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.